Hello sa inyo guys, so welcome back again sa ating All About Technology YouTube channel and sa ating Facebook page. So yun, kung gusto nyo malaman kung paano gamitin yung Dynamic Island dito sa ating iLauncher at yung control center, so merong bagong UI si control center. So ito yung preview. So halimbawa i-increase natin yung volume natin. So pag in-increase nyo, ayan, lalabas sa gilid yung controller dun sa ating media. So paano nga ba natin yung palalabasin? So open nyo itong iLauncher, yan na natin sa inyong desktop or sa inyong home screen. And then once nag-load yan hanggang 100%, so una natin buksan si control center. So click niyo yung control center and then enable nyo itong toggle option. So once na-enable nyo yung toggle option dyan is ano yun lahat. Tapos pwede nyo siyang i-show on lock screen. So pwede nyo din i-vibrate yung control center. And then volume effect. So ito yung sinasabi ko sa iyo, which is yung volume effect. So, kung ang volume effect nyo sa inyong Android phone is pangit, so install kayo ng iLauncher para medyo gumaganda yung inyong volume effect. Then, pwede din yung custom controls. Ayan, pwede yan i-customize. And then, ayan, pwede yan palitan. Tapos, nandun naman yan sa control center dun sa, ito yan, ayan. So, ito yan, control center. And then, ito nga sa Dynamic Island. Ayan, dito naman tayo sa Dynamic Island. I-click nyo enable and then may lalabas yan para something dyan sa accessibility. So, say with control center to fully use the functionality of those. So, kailangan yung i-enable yung sa accessibility. So, ito, enable nyo si Dynamic Island. Lalabas dyan yung itong bilog na yan na nandyan sa taas. So, ang kanyang default position niya is nandun siya sa camera. So, pero pwede nyo siyang ibababa ng konti para mas maganda. And then, pwede nyo din siyang i-auto hide. So, I don't know naman ba auto hide is hindi na gana. So, pwede nyo ipalitan yung application or yung mga application na ginagamit niya. So, pwede siya yung i-ano doon sa calendar permission, location permission, change the temperature, wind speed, and also update location. Pwede nyo din i-auto hide ang small pop-up. So, kung ilang seconds, so yan, pwede yan. And then, yung position niya, yan, yung sinasabi ko sa inyo, is pwede nyo palitan yung position niya sa width, height, location niya kung left, center, or right, and then yung y-axis. So yan, yun lang naman yung ating i-review natin regarding sa Dynamic Island. So next naman, so maybe yung assistive touch or yung iba pa dito. Ayan. So disclaimer lang guys, so pag enable nyo si notification badges is hindi mag-appear yung mga ibang notification ni Dynamic Island. Pero yung doon sa Huawei Music or sa mga music player is ano naman siya, nag-notify siya doon sa Dynamic Island. Yun lang ulit guys, and thanks for watching. I hope you learn more about our video today, and don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang guys, and peace out, bye bye.